isang mga araw ng Disyembre, naglaro ng trisilyo si Kapitan General kasama sina Padre Irene, Padre Sibila at Padre Camura. Hindi alam ni Padre Camura na sinasadya siyang talunin ng dalawang praile kaya siya ay nainis at iniwan ang laro. Pinalitan ni Simon si Padre Camura. Sa halip na pera o alahas, iminungkahi ni Simon na pangako ang itataya ng bawat isa. Ang itinatayang mga pangako ay ang sumusunod. Padre Sibila, kalimutan sa loob ng 5 araw ang pagkakaralitain, kababaang loob at pagkamasunurin. Padre Irene, kalimutan ang kalinisang ugali at pagkamahabagin. Kapitan General, magbigay ng utos tulad ng pagkabilanggo, pagpapatapon at pag-uutos sa mga gwardya sibil. Layunin ni Simon na gamitin ang mga pangakong ito upang linisin ang bayan at lipunan mula sa mga taong may masasamang budhi. Isinalaysay ni Simon na siya ay hinarang ng mga tulisan ngunit kinuha lamang ang kanyang revolver at 2 kahon ng bala. At may dangal umano ang mga ito. Ipinahayag ni Simon ang paniniwalang ang kasamaan ay wala sa mga tulisan sa bundok, kundi sa mga taong gumagawa ng masama sa loob ng lungsod at bayan. Napag-usapan ang pagbabawal ng armas de salon. Ayon kay Simon, magagawa nito ng paraan sa pamamagitan ng pagbebenta ng armas na walang 6 mm kalibre. Napasok rin sa usapan ang gurong humihingi ng tulong na tinawag ni Padre Camura na filibustero kaya siya ay inalis sa kanyang posisyon. Tinalakay rin nila ang inihiling ng mga estudyante na magtayo ng Akademya ng Wikang Kastila na pangungunahan ni na Isagani, Makaraig at Basilio. Ayon sa mataas na kawani, makatarungan ang kahilingan ng mga estudyante at dapat itong pagbigyan. Ngunit tumuto si Padre Camura at sinabing magiging kalaban ng Diyos at Espanya ang mga kabataan. Nagdedebate sila kung papayagan ang mga estudyante na mag-aral sa wikang Kastila. Ayon ng mga praile dahil takot silang mamulot ang mga Pilipino, habang ang mga matataas na kawani lang ang pabor dito. Dumating si Huli na nagmamakaawa sa Kapitan General na palayain si Tandang Selo. Nagsusumamo si Huli na napalayain ang kanyang lolo na si Tandang Selo. Pinapakita nito na habang nagsasaya ang mga nasa itaas, ang mga mahihirap ay patuloy na nagdurusa sa kawalang katarungan. Nagtitipon ang Kapitan General, mga praile at si Simon Celos Baños upang talakayin ang mga isyu tungkol sa tulisan, armas de salon at akademya ng Wikang Kastila. Nagtakpos ang kabanata sa pagdating ni Huli na may dalang panaghoy at pagsusumamo para sa Tandang Selo. Kabanata number 12. Placido Penitente. Mga tauhan. Placido Penitente, Padre Milon, Padre Fernandez, Juanito Pelaez, mga estudyante. Tagpuan. Sa silid-aralan ng Universidad ng Santo Tomas kung saan nangyayari ang klase ng pisika. Sa loob ng isipan ni Placido Penitente, panloob na tagpuan na napapakita ng kanyang mga damdamin at pag-iisip. Ang unang mahalagang detalye. Si Placido Penitente ay isang mabait na estudyante na napilitang mag-aral dahil sa kagustuhan ng ina. At unti-unting nawalan ng gana sa pag-aaral dahil sa sistema ng edukasyon na namamalakad sa Pilipinas noon. Mahalagang detalye number 2. Dumating siya sa Universidad ng Santo Tomas na may pag-asa sa pag-aaral ngunit nabigo dahil sa mga guro na mapang-api. Mahalagang detalye number 3. Nakita niyang ang pagmamulupit ni Padre Milon sa mga estudyante sa klase ng pisika na ipinapakita ang abuso ng kapangyarihan. Mahalagang detalye number 4. Pinahiya ni Padre Milon sa harap ng klase nang hindi pinakinggan ang kanyang sagot, na lalong nagpalala ng kanyang pagkadismaya. Mahalagang detalye number 5. Nakaramdam siya ng matinding galit at hinakit sa sistema ng edukasyon na pumipigil sa malayang pag-iisip ng mga estudyante.
Malagang detalye number 6. Naisip niya na walang kabuluhan ang pag-aaral sa ilalim na ganitong mapang-aping sistema ng pagtuturo. At lastly, mahalagang detalye number 7. Nagpasya siyang huminto sa pag-aaral bilang pagtuto sa mapang-aping sistema ng edukasyon noong panahon ng Espanyol na napapakita ng kanyang paglaban sa kawalang katarungan. Sa Kabanatang 13, ipinakita ang klase sa pisika na pinamumunuan ng isang paring Dominiko na mahigpit at makaluma ang paraan ng pagtuturo. Tahimik ang mga estudyante dahil sa takot at mahigpit na pagmamalakad. Nakatuon lamang ang guro sa pagsasaulo ng libro. Inaasahan niyang eksaktong sagot ang ibibigay at itinuturing na mali ang mga sagot na may sariling paliwanag. Si Isagani ay sumasagot. Batay sa kanyang pag-unawa. Bagamat malinaw at lohikal ang kanyang sagot, tinanggihan ito ng guro dahil hindi ito eksaktong katulad ng nasa aklat. Dahil sa kanyang pagtutol, pinahiya si Isagani sa harap ng klase at pinarusahan sa pamamagitan ng pagpaalis sa kanya sa klase sa loob ng ilang araw. Samantala, si Juanito Pelaez ay pinaburan ng guro dahil sunod-sunuran siya. Ipinapakita ng kabanatang ito ang sistemang mas pinahahalagahan ang pagsunod kaysa sa tunay na pag-unawa. At yun lamang po sa Kabanatang 13. Magandang araw po, Ginang Okno. Ako po si Kathleen P. Cumidoy, ang tagapag-ulat sa Kabanata 14 sa bahay ng mga mag-aaral. Matapos ang klase, nagtungo ang ilang mag-aaral sa bahay ni Marakaig, na kilala bilang lugar ng pagtitipon at talakayan ng mga kabataang mag-aaral sa Maynila. Sa bahay ni Marakaig, naging malaya ang mga mag-aaral na magsalita, hindi tulad sa paralan kung saan sila ay palaging nag-iingat sa kanilang mga sinasabi upang sila ay hindi mapagalitan. Napag-usapan nila ang kanilang mga karanasan sa klase, lalo na ang hirap ng dulot na mahigpit at makalumang sistema ng pagtuturo ng ilang mga praile. Aral ang kanilang mga karanasan sa paralan. Dahil para sa kanila bilang mag-aaral, kabila ng kakulangan ng kalayaan at pag-aaral ay hindi pantay ang pagtrato sa mga Pilipino sa panahon na iyon. Lumitaw ang panukalang magtatag ng akademya ng wikang Kastila upang magkaroon ng pakataon ang mga Pilipino na matutong mabuti ng wikang ginagamit sa pamahalaan at edukasyon. Si Marakaig bilang mayamang mag-aaral ang nanguna sa panukala at nangakong tutulong sa mga gastusin upang maisatuparan ang plano. Isagani at Sandoval ay nagpahayag ng suporta sa ideya at sa huli ay nagkaisa naman ang mga mag-aaral na ipatuloy ang kanilang plano. At yun lang po, maraming salamat. Magandang araw sa iyo, Ginang Okno. Ako nga po si Carlo Apostanes mula sa Grade 10 Section Galileo at ako naman ang magtatalakay sa Kabanata 15 na ang pamagat ay si Ginoong Pasta. Mga tawan sa Kabanata 15. Una, si Ginoong Pasta. Si Ginoong Pasta ay isang kilalang abogado sa Maynila na madalas konsultahin ng mga praile sa kanilang mga suliranin. Kalawa, si Isagani. Si Isagani ay isang estudyante na nangunguna sa petisyon sa pagtuturo ng wikang Kastila sa kanilang pag-aaral. Tagpuan sa Kabanata 15 sa opisina ni Ginoong Pasta. Mahalagang detalye una. Si Isagani ay pumunta sa opisina ni Ginoong Pasta upang humingi ng tulong at suporta para sa petisyon ng mga estudyante na sa pagturo ng wikang Kastila sa kanilang pag-aaral. Pumunta si Isagani sa opisina ni Ginoong Pasta upang humingi ng tulong at suporta sa kanya. Nung pumasok siya, nakita niya si Ginoong Pasta na maraming ginagawa at maraming mga papeles na nakapatong-patong sa kanilang lamesa. Gusto siya na makipag-usap ni Ginoong Pasta upang humingi ng tulong at suporta sa kanya para sa petisyon ng pagtuturo ng wikang Kastila sa kanilang paaralan. Ang detalye ay kalawa. Si Isagani ay napaliwanag kay Ginoong Pasta tungkol sa petisyon sa pagtuturo ng wikang Kastila sa kanilang paaralan, ngunit hindi seryoso siya at
Gumagamit ng mga paligoy-ligoy ng mga salita si Ginoong Pasta upang makaiwas nito. Hindi seryoso at interesado si Ginoong Pasta sa usapin nila ni Isagani kahit gumagamit siya ng mga paligoy-ligoy ng mga salita upang makaiwas nito. Ang detalye 3. Ipinaliwanag ni Ginoong Pasta na mas mabuting pabayaan lamang ng mga mamayan ang mga desisyon ng pamahalaan. Naniniwala si Ginoong Pasta na mas mabuting pabayaan lamang ng mga mamamayan ang pagdesisyon ng pamahalaan dahil para sa kanya mas mabuting pabayaan lamang ang mga may kapangyarihan na magpasya. Mahalagang detalye ay 4. Pinayuhan ni Ginoong Pasta si Isagani na huwag makialam at sa halip ituon ang kanyang buhay sa pansariling kaligayahan at pag-asenso. Pinayuhan niya si Isagani na ituon ang kanyang sariling buhay sa pansariling kaligayahan at pag-asenso tulad ng pag-asawa ng babaeng mayaman at religyosa. Mahalagang detalye 5. Pag-alis ni Isagani, si Ginoong Pasta ay nagmuni-muni tungkol sa kanyang kabataan at sa mga pangarap na maglingkod sa bayan na kanyang sinuko para sa praktikal na pamumuhay. At dito lang nagtapos ang aking kabanata. Maraming salamat. Magandang araw po sa iyo, Ginang Okno. Ako nga po pala si Dayan Galisa na nagmula sa Baitang 10 sa Section Galileo. At ang ating itatalakay o aking itatalakay ngayon ay ang Kabanata 16 na pinamagatang ang kasawian ng isang inchik. Ang mga tauhan sa Kabanata 16. Una, Kyorga, insik na negosyante, sakim sa kapangyarihan at sunod-sunuran ng mga makapangyarihan. Pangalawa, Simon, nag-aalahas, tuso, makapangyarihan, ginagamit ang iba para sa sariling plano. Pangatlo, Don Custodio, opisyal, palabigkas, pero walang silbi sa tunay na problema. Pang-apat, Kapitan General, pinuno ng mga pamalaan, simbolo ng kapangyarihan at katiwalaan. Panglima, Don Juanito Pelaez, mayamang Indio, mayabang at walang malasakit. Panghuli, mga opisyal o panauhin. Ito ay mga militar at kuwani, kumakatawan sa katiwalian ng lipunan. Mahalagang detalye number 1. Nagdaos si Kyorga ng masayang handaan sa kanyang bahay na dinaluhan ng mga makapangyarihang opisyal, militar at negosyante upang palagasin ang kanyang negosyo. Mahalagang detalye number 2. Lantad ang katiwalian at pakikipagsabuatan ng mga panauhin, lalo na sa usapin ng buwis, negosyo o pabor mula sa pamahalaan. Mahalagang detalye number 3. Ipinakita ni Simon ang kanyang impluwensya at talino sa negosyo, habang ginagamit si Kyorga para sa sariling plano. Mahalagang detalye number 4. Nabili ni Kyorga ang pulseras mula kay Simon sa mataas na halaga upang iregalo. Ngunit, ginamit ito ni Simon bilang paraan ng paniningil at kontrol. Panghuli ay ang mahalagang detalye number 5. Sa huli, napilitan si Kyorga na sumunod sa mga gusto ni Simon. Ipinakita ang kanyang kasawian bilang isang inchik sa negosyanteng api at sunod-sunuran ng mga makapangyarihan. At doon lamang po natatapos ang aking ulat ngayong araw. Magandang araw po, Gina Oknong. Ako nga po pala si Eleni Kaujiupak. Ako naman po magtatalakay sa Kabanata 17, ang Perya sa Quiapo. Mga tauhan: Padre Camora, Benzay, Paulita Gomez, Isagani, Simon, Doña Victorina, Don Custodio, at Mr. Leeds. Malagang detalye 1. Magandang gabi na Enero ngayon at hindi magkamangyaw ang mga tao sa peryahan. Ang perya ay punong-puno ng panonoorin at mga nanonood. Ito ay nagpapakita na isang masayang perya sa Quiapo, ngunit sa likod ng kasiyahan ay makikita ang tunay na kalagayan ng lipunan noong panahon ng Kastila. Mahalagang detalye 2. Kitang-kita ang pagiging mahilig sa babae ni Padre Camora habang nasa perya. Paulit-ulit siyang humahanga sa mga magandang dalagang nakikita at lalo siyang sumigla nang makita ang napakagandang si Paulita Gomez. Sa perya, ipinapakita ang ugali ni Padre Camora na mahilig tumingin sa magandang babae.
Ipinapakita nito ang pagiging mapagkunwari ng ilang pari na hindi sumusunod sa kanilang tungkulin bilang pari. Mahalagang detalye 3. Nakita ng grupo si Paulita Gomez na kasama ang kanyang kasintahan na si Sagani at ang tiyahin na si Doña Victorina. Makikita rin sina Paulita Gomez, si Sagani at Doña Victorina na kumakatawan sa mga taong kabilang sa mataas na lipunan. Samantala, sina Benzay at Don Custodio ay sumisimbolo sa mga taong may kapangyarihan at impluensya. Mahalagang detalye 4. Pumasok ang grupo sa isang tindahan na nagbenta ng mga lilok na estatwa o tao-tahuang nangyari sa kahoy. Dito ay nagkaroon sila ng pagkakataong magbiro at magmamasid. May mga estatwa ang kamukha nila, Benzay at Padre Camora. Ang mga estatwa sa tindahan ay may malalim na kahurugan. Mahalagang detalye 5. La Prensa Filipina. Ang Nimbagang Pilipino, isang larawan ng babaeng bulag ang isang mata, marami ang damit at namiminsa. Ito ay sumisimbolo sa kalagayan ng pamamayag sa Pilipinas na walang kalayaan at bulag sa katotohanan. Ang La Prensa Filipina ay sumisimbolo sa kawalan ng kalayaan sa pamamayag. Pinapakita nito na ang media noon ay hindi malayang magsabi ng katotohanan. Malagang detalye 6. Ang Bayan ng Baka, isang larawan ng lalaking nakagapos at pinabantayan ng mga gwardyang sibil. Ito ay sumisimbolo sa kawalan ng kalayaan ng mga Pilipino sa sariling bayan. Ang Bayan ng Baka naman ay larawan ng isang lalaking nakagapos at pinabantayan ng gwardiya sibil. Ibig sabihin nito ay ang mga Pilipino ay walang kalayaan at inaapi sa sariling bayan. Mahalagang detalye 7. Napansin ng grupo na biglang nawala si Simon sa kanilang kaligitnaan. Ayon kay Padre Camora, natakot ito na pagbayari ng tiket sa tanghalan ni Mr. Leeds. Nawika naman si Benzay na baka natatakot lamang si Simon na bumudyang ang lihim ng kanyang kaibigan si Mr. Leeds. Ang pagkawala ni Simon ay nagpapakita na may lihim siyang plano. Nagbibigay ito ng misteryo at nagpapahihatig na may mas malalim na pangyayari na darating. So, yun lang po. Maraming salamat. Kabanata 18, ang mga panlilin. Sa kabanatang ito, ipinakita ang tatanghal ng isang Amerikanong salamangkero na si Mr. Leeds. Sa harap ay ng mga prominenteng tauhan tulad ni Benzay, Don Custodio, Padre Savi, Padre Irene at iba pang mga bisita. Si Mr. Leeds na bisa sa lingwaheng Espanyol ay nag-anyaya sa kanila na suriin ang kanyang kagamitan bago at pagkatapos ng pagtatanghal. Ngunit nagpaalala na manahimik habang ito ay sinasagawa. Nais ni Benzay na mapaya si Mr. Leeds at sinubukan niyang tuklasin ang lihim sa likod ng mahika. Pinagbasta niya ang mesa. Inaasahang makakakita ng mga salamin na ginagamit sa mga ilusyong optikal. Ngunit, sa kabila ng kanyang pag-uusisa, walang nakita si Benzay na anumang salamin o kagamitan na sinasabing nakatagpuan niya sa loob ng isang piramid sa Ehipto. Ayon kay Mr. Leeds, ang kahon ay naglalaman ng mga abo at piraso ng peperos na may nakasulat na mahiwagang salita. Sinimula ni Mr. Leeds ang kanyang palabas sa pagsambit ng mga salitang Teremoth. Bumukas ang kahon at lumitaw ang isang ulo na may mahabang buhok at nakakatakot na itsura. Ang ulo ay napakilala bilang si Emates, isang taong nabuhay sa panahon ng mga Pharaoh at namatay sa ilalim ng pamumuno ni Cambyses. Ikinuwento ni Emates ang kanyang kasawiang palad na siya'y itinuring na taksil ng mga pari at pinatay upang patahimikin siya sa kanyang mga nalalaman. Habang nagkukwento ang ulo, lalo itong tumutok kay Padre Salvi na tila kita nito isang makasalanan at masamang tao. Habang patuloy na nagkukwento ang ulo, napansin ni Padre Salvi na tila diretso yung pag-aakusan sa kanya. Kahit pa ang kwento ay patungkol sa ibang panahon. Nang tawagin siyang mamamatay tao at hipokrito ng ulo, natakot at hinimatay si Padre Salvi na nagdala ng kaguluhan sa silid. Matapos ang pagtatanghal, pinalayas ang mga mananood at nagdesisyon si Don Custodio na dapat ipagbawal ang palabas dahil ito ay immoral. Sa huli, biglang nawala si Mr. Leeds at iniwan ang lahat ng kanyang mga lihim at kagitan. Lumipad patungong Hong Kong bago pa man ipagbawal
ng gobyerno ang kanyang palabas. At maraming salamat. Ngayon ay tatalakayin natin ang Kabanata 19 na pinamagatang ang mitsa. Unang mahalagang detalye. Lumabas si Placido Penente mula sa klase ng galit na galit matapos insultuhin ng kanyang profesor at sa kalsada ay gusto niyang maghigante sa mga praile na kanyang nakakasalubong tulad ni na Padre Sibila at mga Agustino. Ikalawang mahalagang detalye. Pag-uwi ni Placido sa bahay, nadatnan niya ang kanyang inang si Cabezang Andang na dumating mula sa Batangas at ipinahayag niya rito ang kanyang desisyong tumigil na sa pag-aaral dahil sa pang-aapi na kanyang naranasan. Ikatlong mahalagang detalye. Sa kabila ng pag-aalala at pakiusap ni Cabezang Andang na magtiis at magpakumbaba, hindi pa rin nagbago ang desisyon ni Placido at muli siyang umalis ng bahay upang magpalamig ng isip. Ikaapat na mahalagang detalye. Sa kanyang paglalakad, dumiretso si Placido sa daungan ng bapor kung saan naisip niyang magtungo sa Hong Kong upang mamuhay ng malaya at magpayaman. Subalit sa perya ay nakita niya si Simon at ipinagtapat dito ang kanyang mga plano. Ikalimang mahalagang detalye. Isinama ni Simon si Placido sa kanyang biyahe at pagkaraan ay nalaman ni Placido ang plano ng paghihimagsik ni Simon. Kasama ang ilang mga tauhan kabilang si Cabezang Tales upang pabagsakin ang kapangyarihan ng mga pari at makapagbago ng bayan at sinabi ni Simon na sa linggo na ito gaganapin dahil ayaw niyang matagalan pa dahil baka hindi na niya maabutan pa si Maria Clara. Pagkatapos sabihin ni Simon na sa linggo na ito mangyayari ay muling umalis si Simon at Placido. At doon nagtatapos ang Kabanata 19. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Nina Shin Lagi at tatalakayin natin ang Kabanata 20 na pinamagatang ang nagpapalagay. Nakasalalay sa kamay ni Don Custodio de Salazar Y. Sanchez de Monterodondo na kilala bilang Buena Tenta. Ang pagpapasyahingil sa pagtatag ng Akademya ng Wikang Kastila. Nahihirapan siya dahil sa matinding pagpilit na pasayahin ang mga praile at mga estudyante. Bagamat sa paningin ng iba ay tila liberal siya, sa katotohanan ay mapagkunwari, kulang sa malalim na edukasyon at naniniwalang ang mga Pilipino ay nararapat lamang na maging utusan. Matapos ang 15 araw na pagbubulay-bulay at pagkikipag-usap sa iba, nakabuo siya ng desisyon na inakala niyang makakabuti para sa lahat. Mahalagang detalye, si Don Custodio, siya ang inatasang magdesisyon sa petisyon ng mga estudyante. Ipinakita sa kabanata ang kanyang pagpapanggap bilang isang dalubhasa sa Espanya kahit na siya ay karaniwang tao lamang doon. Ang suliranin. Gumugulo sa isip ni Don Custodio ang pagtatag ng Akademya ng Wikang Kastila. Gusto niyang maging patas, ngunit kinakatakutan niya ang galit ng mga praile. Mga tauhan sa kabanata. Pepay, ang mananayaw na kaibigan ni Don Custodio na hinihilingang magbigay payo. Ginoong Paasta, ang abogado na kinukonsulta ngunit hindi magbigay ng direktang tulong. At dumako naman tayo sa simbolismo. Kinakatakutan ni Don Custodio ang mga opisyal ng pamahalaan na walang paninindigan, mapagkunwari, at umaasa lamang sa koneksyon kaysa sa tunay na kakayahan. At ang tema,
Ang tema ay ang manipulasyon ng kapangyarihan at ang mabagal na sistema ng hustisya at pagpapasya sa kolonya.